Umpisa yun. Ang sunod-sunod na ng pagpaparangal niya sa Diyos. Umpisa yun. Paano kaya kung yung tatay ang magpasalamat? Kung yung anak ay nagpasalamat? Mas dapat nagpasalamat ang tatay niya. Maraming salamat po at binigyan po kami ng pagkakataon na magsama-sama rito. Ito po yung pinimula sa amin na para makapunta rito. Tinawag kami ng Diyos. Halos lang may makasakit. Diyos lang po ang nagpagaling sa Kanya. Alam ng tao kung sino ang pasasalamatan niya. Ang taong dala ang Diyos sa kanyang buhay, anuman ang mga bagay-bagay na nangyayari sa kanya, unang-una niyang pasasalamatan ay ang Diyos. Maging ang lingkod ay nagpapasalamat din. Kapagkat noong kinausap ng Holy Spirit ang babaeng ito, ang tanong ng babae sa Diyos, Panginoon, papaano ako hahayo? Ano ang aking gagawin? Papaano kung hindi sila maniwala sa tinig mo? Huwag kang mag-alala, sabi ng Diyos. Akong bahala. Lubos po ang kagalakan ng lingkod na makita niya puno ang upuan dito. Sapagkat isa lamang kaluluwa ang maligtas, ang lahat ng anghel sa kalangitan ay nagdiriwang. Ayaw ng Diyos na may taong mapunta sa impyerno, may kaluluwang mapunta sa impyerno. Kaya kung mahal mo ang isang tao, ano ang gagawin mo? Unang-una, kapag alam mo siya'y mali ang ginagawa, sasabihan mo, kapatid, mahal kita. Mahal kita, subalit alam kong higit ang pagmamahal ng Diyos sa iyo kaysa sa pagmamahal ko sa iyo. Sapagkat ako'y hindi pa napako sa krus para ialay ang buhay ko sa iyo, subalit si Jesus napako na sa krus. Kapatid, kung hindi mo kayang magbago, sasamahan kita. Ang kailangan mo lamang ay desisyon. Magdesisyon ka na gusto mong magpasaklolo sa Diyos. Kapagkat ang bawat isa sa inyo, tagapagdala lang, taga-akay lang. Ang tunay na tagapagligtas ay si Jesus. Ganun pa man, mahirap maging taga-akay. Sapagkat kapag nahulog sa bangin ang inaakay mo, maaaring madala ka. Dalawa kayo. Ano ang gagawin mo para hindi siya mapunta sa bangin?
Iiwas kayo sa bangin. Saan kayo pupunta? Sa patag. Paano ba makalakad sa patag? Kailangan mulat ang dalawang mata. Subalit mayroon pang ikatlong mata. Mulat na ang dalawang mata mo, patay ka naman pala. Paano ka mabubuhay? Bubuksan ang pangatlong mata. At ano yan? Yan ang pananampalataya. Yan ang mata ng pananampalataya. Na kapag nabuksan sa tao, sasabihin niya, Diyos ko, salamat po. Amen! Salamat sapagkat ginising mo ako. Minulat mo ang dalawang mata ko. Nakapikit pala ako kahit mulat. Amen! Kung ikaw ay nasanay na sa paggastos ng malaking halaga, kapag nawalan ka ng pera, kakapit ka sa patalim. Kung ikaw ay nasanay na sa karangyaan ng buhay, hindi ka papayag na maghihirap ka. Papatulan mo ang mapagkakakitaan kahit iligal, sapagkat kailangan mo ng pera. Pero kung ikaw ay nasanay sa kalinga ng Diyos, kahit tuyo ang ulam mo, magpapasalamat ka sa Diyos. Diyos o kayamanan? Panginoon, hindi baling manatili akong mahirap basta kasama kita. Di ko kailangan ng yaman ng mundong ito kung mapapahamak naman ang aking kaluluwa. Panginoon ko, buksan mo ang mata ng pananampalataya ko. Amen! Sapagkat yan ang kailangan ng tao. Mabuksan ang mata ng pananampalataya. Amen! Manalig ka kay Jesus na siyang isinugo ng Diyos. Nagkatawang tao, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, napako sa krus, namatay ng maikatlong araw na buhay na magulit. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto. At paririto! At ang sino man sumasampalataya sa anak ay pananahanan ng Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay nangungusap sa inyo ngayon. At ang sabi ng Espiritu ng Diyos, anak, tulog ka pa ba? Tulog ka pa ba? Kailan ka gigising, anak? Matagal ka nang nahihimbing. Gumising ka, narito na ako! Para palayain ka sa ipinagbabawal na gamot. Sapagkat ako ang tunay na gamot. Para gumaling ka. Para makalaya ka. Ako ang tunay na pagkain. Amen! Na nagbibigay buhay. Ako ang tubig. At ang umiinom sa akin ay hindi na kailanman mauuhaw. Amen! Diyos o kayamanan? Diyos! Amen! Kung meron ka 5 pares ng damit,
mabalot ang isang pare sa ibalot mo. At tingnan mo ang mga kapatid dito kung sino ang pwedeng pagbigyan. At para maramdaman na ang Diyos na itala mo! Ang ibigay mo ay yung bagay na mahalaga sa iyo. Huwag kang magbigay ng basahan na sa paningin mo. Amen! Amen! Sapagkat si Jesus ay ang binigay ay buhay. Buhay din ang ibigay mo para sa kapatid. Amen! Gusto niyang tumangka. Nasa pagbibigay ang pagtangka. Paalaala, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kapag narinig mo ngayon na. Ngayon na! Amen! Di ka makalis ay pinagbabawal na gamot sapagkat nahihirapan ka physically. Di baling mamatay ka ngayon sa kahirapan ng katawan yan. Huwag ka lamang mabuhay. Nasa impyerno ang pinta mo. Amen! Di baling mamatay ka na ngayon sapagkat nagsisisi ka. Panginoon, kung hindi ako magpapa-inject, di ko kakayanin. Kung hindi ako maghihitik ng marijuana, hindi ko kakayanin. Pero di baling mamatay ako ngayon. Basta sa langit lang ako mapunta. Amen! Di kaya gumawa ng paraan ang Diyos para palayain ka? Pagkat gusto mo makapasok sa langit na kasama ang Diyos, Amen! Amen! ano ang bagay na imposible sa Diyos? Amen! Pinalangin kayo sa Diyos. Amen! At matuto kayong magmahal ng taos sa puso. Amen! Sapagkat walang kabuluhan ang pagbibigay ng walang kasamang pag-ibig. Amen! Ang mensahe ng Pasko ay pag-ibig. Amen! Iyan ang dahilan kung bakit isinilang si Jesus sa sabsaban. Amen! Para matuto kayong magpatuloy sa mga taong walang matuluyan. Kayo, ng mga anak ng Diyos, nakatira kayo sa mansyon. Si Jesus sa sabsaban ni pinanganak. Ano ba kalaking halaga ang ipinagpatayo niyo ng mansyon? Kung ipagbibili niyo yan, 5 na ang bahay mo, dadagdagan mo pa ng isa. Sa palagay mo, kapag namatay ka, sa langit ang punta mo? Marami kang kapitbahay na sa kubo nakatira. Di mo ba sila nakikita? Ang mensahe ng Pasko, magbigay ka. Magbigay ka. Ibigay mo kung ano ang kaya mong ibigay. Ibenta mo ang isang bahay mo sapagkat sobra-sobra na at ipamigay mo sa mga walang-wala. Makontento ka. Si Jesus ay sapsaban ang ipinanganak. At si Jesus din ang nagbigay ng buhay para sa kaliligtas mo.